una sa lahat. Speaker Bojedi has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. Thus, as we start the floor debates, I urge my fellow congressmen to do so in the spirit described by Speaker Bojedi. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Magkaalyado pa rin, pagsasama ni na VP Sara at dating Pangulong Gloria Arroyo, may pahiwatig kaya sa 2028? May namumuong kudeta, National Unity Party pinag-iisipan ng kumalas sa mayorya ng Kamara. Malawakang tigil pasada nationwide transport strike, kinakasana ng mga jeepney driver sa Huwebes. Pinag-iisipan ng National Unity Party o NUP na kumala sa mayorya ng Kamara. Hindi raw sila kontento sa pamumuno ni House Speaker Bogie D. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano nga bang issue ng partido sa pamumuno ni Speaker D? Jiggy, dismayado nga raw itong National Unity Party o NUP sa pamumuno ni House Speaker Bogie D, kaya pinag-iisipan nilang kumalas na sa mayorya. Ayon nga po kay NUP Chairman at Acting President Ronnie Puno, pangunahing issue nila ang tungkol sa budget. Isa na rito ang hindi pantay na budget allocation o kulang po o halos wala raw inilaan na pondo para sa public works projects. Kalahati raw yung binawa sa budget ng mga distrito ng ilang kongresista tulad ni Puno at iba pang miyembro ng NUP. Habang yung ilang kongresista na nakipagnegosasyon para sa budget ay nakakuha ng bilyon-bilyon. Nitong Disyembre lang lumabas nga sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na yung distrito ni Speaker D ang may pinakamalaking budget increase ngayong taon. Ito yung budget para po doon sa mga proyekto ng DPWH. Sa kabuuan, umabot sa 3.8 billion pesos yung budget allocation na inaprubahan ng Kamara para sa distrito ni Speaker D o halos triple ang itinaas. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Puno. Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen, di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Jiggy, bukod nga rin dun sa hindi pantay na budget, problema rin umano yung mga hindi pa natutuloy na public works projects sa unang quarter ng taong ito. Wala pa raw kasing inilalabas na pondo para sa mga ito. Narito po ang kanyang pahayag. What the heck is going on? Di ba? Kasi nothing is moving on the construction front for the country. To declare everything for later release and bringing everything to zero, at the very least, is improper. Jiggy, paglilinaw ni Congressman Puno, hindi nila pinipersonal si Speaker D. Gusto lang daw nilang umaksyon ito. Pag-uusapan nga rin daw ng partido kung kakala sila sa mayorya ngayong darating na session break. Jiggy, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin pong reaksyon si Speaker D sa mga pahayag ng NUP at ni Congressman Puno. Jiggy. At Marian, mauwi kaya sa kudeta itong galawan ni Puno? Jiggy, kung kakalas yung NUP sa House Majority, nasa 40 kongresista yung mawawala sa mayorya. Pero natawa na lang si Puno nang tanungin nga kung may plano silang mag-upo ng bagong House Speaker. 40 lang daw kasi sila at hindi ito sapat para maghalal ng bagong leader sa Kamara. Alam naman natin, Jiggy, na numbers game ang umiiral sa Kamara. Kaya big deal pa rin kung kakalas ang NUP sa majority. Jiggy. At itong bahagi ng itong pahayag ni Puno ay meron kayang kinalaman sa planong impeachment o impeachment ni VP Sara? Jiggy, nilinaw ni Congressman Puno, wala pong kinalaman itong plano nilang pagkalas sa mayorya sa impeachment ni VP Sara. Hindi rin daw sila nakikipagsabwatan sa mga Duterte. Bumoto pa nga raw yung NUP pabor sa pagdeklarang sufficient in substance yung mga impeachment complaints. Jiggy.
At ngayong araw ang deadline na paghain ng tugon ni VP Sara sa impeachment complaints. Anong update dito? Yes, Jiggy, ayon nga kay Attorney Michael Powa, na isa po dun sa mga legal counsel ni VP Sara, nagpadala na sila ng sagot sa mga impeachment complaints sa House Justice Committee. Kini-question nila yung constitutionality ng impeachment proceedings dahil umano sa kawalan ng due process. Nauna nang sinabi ni Committee Chairperson Jervy Luistro na target po ng komite sa April 8 tukuyin kung sufficient ang grounds for impeachment laban sa bise. Yan po muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Nagsama sa isang okasyon sina Vice President Sara Duterte at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. May panawagan ng dating Pangulo kaugnay sa kinakaharap na impeachment ng Vice Presidente. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, natapos na ang deadline ng House Justice Committee para sagutin ni VP Sara ang impeachment complaints. May sinabi ba ang Vice tungkol dito? Jiggy, mula pa noong Sabado hanggang kaninang umaga, tikom pa rin si Vice President Sara Duterte kung magsusumiti siya ng tugon sa House Justice Committee kaugnay sa impeachment laban sa kanya. Nang tanungin natin siya tungkol dito kanina, matipid ang kanyang sagot ni VP Sara. Pakinggan natin ang pahayag ng Vice. Antayin na lang natin kung mag-submit ako o hindi. Ngayon ang deadline sa pagkakaalam. Jiggy, bumuelta naman si VP Sara sa pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na posibleng isabina ng Kamara ang Vice at kanyang mister na si Man Scarpio tungkol sa kanilang income tax return at business records. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Bril, magkasama sina VP Sara at Congresswoman Arroyo nitong weekend. May napag-usapan ba tungkol sa 2028 elections? Jiggy, nagkita sina VP Sara at Congresswoman Arroyo sa pop-up exhibit at coffee table book signing ng Office of the Vice President sa Davao City. Si Arroyo ay naging Vice Presidente rin noon. Walang malinaw na sinabi si Arroyo kung i-endorso niya si VP Sara sa 2028 presidential elections. Pero nabanggit niya ang presidential bid ni VP Sara. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Arroyo. This gathering comes at an important moment in our national life, as the Vice President has recently declared her intention to seek the presidency. Such announcements are always significant, not only for the individual concerned, but for our democracy. Jiggy, sa gitna nga ng kinaharap na impeachment ni VP Sara, may panawagan si Arroyo sa mga kapwa niya, kongresista. Pakinggan natin, Jiggy. I myself went through impeachment proceedings 4 times, and therefore I have some insights into this process. Such mechanisms should neither be personal nor political theater. As we start the floor debates, I urge my fellow congressmen to do so in the spirit described by Speaker Boji. At Bril, sa mga panayam mo kay VP Sara, meron na ba siyang napipisil na katandem sa 2028 elections? Jiggy, muling iginiit ni VP Sara na hindi muna niya papangalanan ang nauna niyang sinabi na kinausap niya para maging running mate. Sinabi naman ng Vice na may 4 na nagpahiwatig sa kanya na gustong mapabilang sa kanyang senatorial slate. Hindi mo na sila pinangalanan ng Vice. Samantala, Jiggy, nagpasalamat din si VP Sara sa taong bayan dahil sa mataas niyang ratings. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Susunod,
Grupong Piston magtitigil pasada sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. At provincial buses nagtaas na ng pamasahe. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Tumas ng pamasahe sa mga provincial bus. Nagkakasa naman ng malawakan tigil pasada ang Grupong Piston. Live mula sa PTEX, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, magkanong tinaas ang pamasahe sa mga bus? Jiggy, depende kasi yan sa klase ng provincial bus maging sa ruta nito. Epektibo nga nitong Sabado, inaprubahan ng LTFRB ang provisional increase ng piso pagdating sa base fare ng mga ordinary provincial buses. May dagdag 30 sentimo rin yan sa kada susunod na kilometro, habang nasa 35 hanggang 45 centavos naman ang itinaas sa kada kilometro ng mga air-conditioned at yung mga deluxe na pampasaherong bus pa probinsya. Sa mga bus naman na bumabiyahe dito sa Metro Manila, paglilinaw ng LTFRB at ng DOTR na wala pang inaaprubahang taas pasahe. Kaya ang mga sinumang mananamantala o magtataas kaagad ng pasahe, posibleng maparusahan. Maraming commuter naman dito sa PTEX ang aminadong nagulat, pero no choice naman daw sila. Narito ang pahayag ng ilang commuter. Ay, kasi sanay ako sa dati lang na to. Ay ngayon, ang mahal masyado na. Tapos bukod pa sa yun sa lancha. Sasakay pa kami ng lancha. Siyempre, konti lang naman tinutubo sa paninda, tapos medyo malaki yung pamasahe. Ay baka naman po maulit ito, June na. Or May, bago magpasukan. At Mon, nagkakasaraw ng malawakang tigil pasadang piston. Kailan ito mangyayari? Tama ka dyan, Jiggy. Inanunsyo nga ng Grupong Piston na nakatakda silang magtigil pasada sa darating na Huwebes, March 19. Nasa 100,000 membro raw ng grupo ang inaasahang lalahok. Kanina nga lang ay nagmarcha itong grupo sa bahagi ng Welcome Rotonda. Kasama nga rin ng Piston ang iba't iba pang mga samahan o grupo sa hanay ng Makabayan. Nakukulangan daw kasi sila pagdating sa aksyon ng gobyerno kaugnay nga sa pagsipa ng presyo ng petrolyo. Napapanahon na rin daw para ibasura ang Oil Deregulation Law. Ito raw kasi yung dahilan kung bakit walang kontrol ng gobyerno pagdating sa presyuhan ng petrolyo. Nananawagan din ng Piston ng 5 piso na dagdag pasahe sa minimum fare ng jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Pakinggan natin ang pahayag ng Grupong Piston. Kailangan lamang sa immediate, kung gustong resolbahin ni Bongbong Marcos, ay maglabas siya ng immediate na resolution na kinakansila niya o sinususpindi niya ang implementation ng excise tax sa produktong petrolyo at pagsususpindi sa usapin po ng ibat sa langis. Mon, may tugon ba ang gobyerno sa isasagawang tigil pasada? Jiggy, nakatakdang makipagdialogo ang LTFRB sa Grupong Piston. Isinasaalang-alang din daw kasi nila yung mga commuter. Ang DOTR naman, nakatutok sa iba't iba pang mga petisyon patungkol sa dagdag pasahe rin ng iba pang mga uri ng Public Utility Vehicles o PUV. Habang ang PNP, nakatakda raw magbigay at handa silang magbigay ng libreng sakay sa mga maapektuhan namang mga commuter. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa PTEX. Sisimulan ng ipamahagi ng DSWD bukas ang 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga tricycle driver. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, ilang tricycle drivers ang makakatanggap ng ayuda? Jiggy, 139,000 na tricycle drivers mula sa Metro Manila ang makakatanggap ng
5,000 pesos na cash assistance mula sa DSWD. Bukas sisimulan ng distribution yan at target matapos ito sa Huwebes. Sa kabuuan naabot sa 700 million pesos ang ilalabas na pera ng DSWD para lang sa mga tricycle drivers dito sa Metro Manila. Pero pinaplansya na rin nila yung mga detalye at tinatrabaho nila kung paano nila ito ipapatupad para naman sa mga tricycle drivers na nakabase sa mga probinsya. Jiggy. Paano, Gerard, ang magiging sistema ng pamamahagi ng fuel subsidy? Jiggy, lilinawin lang natin yung fuel subsidy ay sa DOTR at itong programa ng DSWD ay yun namang cash assistance. So tama, pinaghahandaan na nga yan ng DSWD at itong nasa likod ko, itong SB Park dito sa Batasan na isa dun sa identified 30 sites ng DSWD. Sisimulan ang pamimigay ng ayuda bukas 6 a.m. at by schedule ito gagawin para hindi makaabala dun sa biyahe ng mga tricycle drivers at para siguradong may masakyan yung mga commuter. Kailangan lang dalhin ng mga tricycle drivers yung physical copy ng kanilang mga driver's license at pati na rin isang photocopy nito. May mga help desk din sa mga sites para tulungan yung mga tricycle drivers doon sa kanilang mga issues o baka magkaroon sila ng anumang katanungan. May paalala lang ang DSWD sa mga tsuper. Pakinggan natin. Ang panawagan rin namin sa mga tricycle driver natin, wag ho kayo pupunta sa payout site kapag hindi nyo pa schedule. Kasi hindi ho a-appear ang pangalan nyo sa mga babayaran, bibigyan ng tulong pinansyal. At nagbanta na nga ng tigil pasada yung mga jeepney driver, papaano naman sila? Yes, ay yung mga jeepney driver, mabibigyan na rin sila ng ayuda ng DSWD simula sa susunod na linggo. Pagtitiyak ng DSWD, kasyang-kasya naman yung 30 billion pesos na pondo nila para rito. At bukod sa mga tricycle at jeepney drivers, ay mabibigyan din yung iba't ibang uri ng transportasyon katulad na lang ng mga TNVS drivers at mga delivery riders. Jiggy. At Gerard, cash assistance sa DSWD, papaano yung DOTR? Yes, Jiggy, mukhang sa susunod na linggo rin, kasabay ng sa DSWD, ay baka raw magsimula na rin magpamigay ng fuel subsidy itong Department of Transportation. Sa ngayon, pinaplansya lang nila yung mga ilang requirements katulad ng mga listahan at yung isang certification na hinihintay mula sa Department of Energy. So, pero yun nga lang, Jiggy, hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos mag-compute ang DOTR at ang LTFRB kung magkano talaga ibibigay nila sa mga jeepney drivers at yung drivers na rin ng iba pa mga denominations. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Susunod, taas presyo sa petrolyo bukas, magkano kaya? At sa dokumentado, tunnel sa ilalim ng Osmeña Highway, may mga pamilyang nakatira. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nakambang pumalo sa mahigit 100 piso ang litro ng diesel sa linggong ito. Mahigpit naman ang pagbabantay ng DOE laban sa mga abusadong gasolinahan. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, magkano ang magiging taas presyo sa petrolyo bukas? Naku, Jiggy, hindi pa nga nakakahinga yung marami doon sa 20 pesos na taas presyo sa produktong petrolyo nitong nakaraang linggo. Panibagong big time oil price hike nga na naman yung nakaamba bukas. Pinakamalaki yung madadagdag nga dito sa may diesel na posibleng umabot sa 24 pesos kada litro. Doon naman sa may gasolina ay pwede namang madagdagan ng hanggang 17 pesos per liter at 9 pesos naman
doon sa may kerosene. Sabi nga nitong Department of Energy ay nag-commit naman yung mga malalaking oil company na uutay-utayin yung paglalagay nga nitong mga dagdag presyo na ito. May iba nagagamit ng 75 to 25% scheme. 75% yung idadagdag nila sa unang araw at yung 25% naman ay sa mga susunod nga na araw. Yung iba naman every other 2 days yung gagawin na dagdag presyo. Sa oras nga na ma-implement ito, posible nang umabot sa mahigit 100 pesos per liter yung diesel at kerosene. Jiggy. At Rainiel, nung isang linggo ay napaulat na nagkakaubusan ng supply sa ilang gasolinahan. Ano ang update dito mula DOE? Jiggy, yung Department of Energy at yung mga local government units ay nagkaroon na ng coordination para nga dito bantayan yung mga posibleng mang-iipit o yung mag-hoard nga ng langis. Paalala ng DOE sa publiko ay tulungan nga sila na magsumbong para nga mahuli na itong mga hoarder kung meron man. Pakinggan natin ito. It is not good for our economy. It's not good for our fellow Filipinos na nagpa-public transport. At hindi rin po maganda yan para sa mga PUV drivers natin, sa mga magsasaka natin, sa fisher folks natin. At Rainiel, kumusta raw ang supply naman ng petrolyo? Jiggy, tiniyak naman ng DOE na meron pang ang supply hanggang sa katapusan ng Abril. Yung ibang araw na mga oil company ay meron pang reserve hanggang May. At sinabi rin ng DOE na hindi tayo magkakaproblema sa supply naman ng kuryente. Pakinggan natin ito. Stable po tayo sa electricity. We are not dependent on petroleum, on electricity. We are dependent on coal, we are dependent on renewable energy, and on gas. Yan muna ang latest mula dito sa may EDSA Guadalupe. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa EDSA Guadalupe. Dekada-dekada ng problema ang kakulangan ng maayos na pabahay sa ating bansa. Ang ilan nating kapatid na pipilitang tumira sa mga hindi dapat tirhan. Ang kwento dokumentado ni Cheryl Cosin. Itong tunnel na to, may kahabaan, siguro mga around 10 to 15 meters kung ano yung lapad ng Osmeña Highway. Paano dito sa gabi? May ilaw ba? Or kanya-kanya din na ganito, parang sa cellphone na flashlight na lang? Hindi po, may ilaw po sila rito. Submeter po sila. May isa silang kinakabitan na ano. Hindi, pag dumadaan, ayan. O sige po, Ayan, saan po? yan, Ayan. Yan. Daan Kaliwat na. kanan lang. Sige, ano. Bigayan lang po ba? Yung taas na nasa mga 5 feet. Yan, tinan mo ba? Sa walang tigil na ugong ng mga sasakyan sa Osmeña Highway sa Maynila, sa gitna ng ingay, usok at nagmamadaling lungsod, hindi sasagi sa isip ng karamihan na sa ilalim mismo ng kalsadang ito. May mga pamilyang tahimik na nabubuhay. Mga pamilyang ang tahanan ay nasa ilalim ng highway. Nandito tayo sa tinatawag na tunnel community dito sa may San Andres Bukid sa Maynila. Ito, nandito na tayo sa ilalim ng tulay. Ilalim ng tulay, ito sa taas ko ang Osmeña Highway. At ito na si Lea. Hi, Lea. Okay. Pasok tayo dito sa bahay ni Lea. Lea. Okay. Ha? Naku, sandali. Ayun! Umabot din ako. Apo. Gumugulo po, may magkausap. Sige lang, okay lang po kahit maghinapang bugal. Wag, madudumihan yung bahay niya. Okay lang po. Ito na po kami.
Narinig ko yun, yung ingay. Opo. Ayun lang din Sanay po na yan. kayo. Opo, sanay na din po kami sa ganyan. Sa gitna, kahit nasa gitna ng tulog nyo, nakakarinig kayo ng Opo. kusina. Minsan pa nga po umalog dito. Pag yung malalaking truck po yung dumadaan, malakas po yung alog dito sa ilalim. 14 na taon nang nakatira si Lea sa tinatawag na tunnel ng Osmeña. Dito na rin siya bumuo ng kanyang pamilya. Araw-araw na mainit kasi dito ma'am eh. Tsaka yung mga bata po, kawawa din po dito. Siyempre, no choice naman po kami. Gusto din po naman namin na yung bang malayo sila dito, kaso wala talaga eh. Ito na po kami. Alam nyo mga kapatid, pag hindi kayo sanay sa ganitong kababa, Kababang kaano. paglabas mo sa kabilang dulo, masakit na ang balakang mo. Lunod kung ilalarawan ang sitwasyon nila tuwing bumabaha. Kapag daw may tubig na, mabilis na nagpupulasan ang mga residente ng tunnel paakyat ng highway. Bitbit ang mga anak at kung anong gamit pa ang kayang mailigtas. Umabot na po dito. Mataas! Opo. Mataas ang tubig. Opo. So ano nangyari sa mga gamit nyo? Inangat po namin dito sa taas, sa gitna ng highway po dito sa may Skyway. Nandun po lahat, pati mga anak namin, lahat po kami nandun sa taas. Kasi sakitid ng daanan dito, hindi ko alam kung paano kayo makakadaan lahat ng sabay-sabay na nagmamadaling nililikas nyo yung mga gamit. Oo. Hindi ko ako makatayo dahil medyo mababa. Pero may area dito na mataas. Nakasya ba ako dito? Nakasya. Lalagpas po kayo Ayan, dito. makakatayo ako, pero nandito na lang ako. Ano tong dalawang to? Tulay na po kasi ito eh. Ito na yung Tulay po. Osmeña Apo. Highway. So ito, parte na ng kalsada. Apo. So dito makakatayo ako ng diretso. Pero the rest, Hindi na po. kailangan kong yumuko. Ayun, kung makikita nyo, may inodoro doon. Kaso, hindi na nila ginagamit dahil babagsak na anytime. Apo. Ito yung kanilang banyo na sharing. Diretso na po yan. So, ito po yung itsura. Ito yung kanilang banyo. Dati, meron dyang inodoro. Kaso nasira. Tama ba, Jaya? Opo, ma'am. Oh, dito na rin sila naliligo. Yung iba po, ma'am, lalo na po yung kababaihan. Pero dahil nasira na, uupo na lang dyan. Opo, Isushoot na ma'am. lang yung... Isushoot na lang yung puwet. Opo, ma'am. Pero pag nahirapan, ganito na lang daw ang gagawin nila. Ma'am, baka po madulas. Ganito na lang. Ay, baka. Diba? Opo, tama po, ma'am. Tama po, ma'am. Ganito na lang. Opo, opo. Susunod, biniling bahay ni Congressman Leviste sa Germany. Bakit kaya makasaysayan? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Anim na pong pamilya ang naninirahan sa tunnel na dati daluyan ng tubig sa ilog. Ma'am Cheryl, wire ko baka mamaya. Ito yung sinasabi ko sa'yo, baka masakal ka. Hindi ka makukuryente, masasakal. Masasakal ka lang. Ang iba dito na nagkamuwang, kagaya ni Jaya. Saksi siya sa 3 dekadang pagbabago ng tinatawag nilang tahanan. At tuwing ayuda season, siya rin ang tumatayong coordinator para raw lahat ng nakatira sa ilalim mabigyan. Actually, pinatatakbo nga po ako ng isa sa ilan mga anak-anakan ko po dito ng Kagawad. Sabi ko, ayoko po. Kasi katuwiran ko po, ma'am. Yung ginagawa ko, hindi ko naman po kailangan ng posisyon para tumulong sa mas marami. Actually, yung maaaring pwede na maging sa akin, ipinauubaya ko pa minsan sa kapitbahay ko. Para lang masabi ko na
o ito, sige okay na wala ako para lang kayo, hindi nagkaroon ng sama ng loob. Kasi kung minsan, mayroong mga biyaya na kinakapos sa dami nga po namin dito. Hindi naman po lahat nabibigyan. Kasama man daw nilang naninirahan sa tunnel ang mga ipis at daga. Huwag daw sanang otomatikong isipin ng iba na sila ay masasamang tao. Binababa kami ng pulis kasi may hinahanap na snatcher. Tinutukan kami ng baril. Baka tinatago yung pinagbibintangan kami na nagtatago kami ng mga kriminal na hindi naman namin alam yung ginawa o wala kaming alam dun sa ginawa. Napakasakit po na. Sobrang masakit. Kaya ako po bilang isang simpleng mamamayan dito sa tinatawag kong latak ng gobyerno, itong area pong ito. Nagbavoluntary po ako nakikipag-coordinate sa mga kabaranggayan natin pati sa kapulisyan. Na kapag mayroong po mga problemang ganyan, kung dito po sa area nakatira, voluntary ko pong ituturo sa kanila or isinusuko sa kanila yung tao. Sino ang nagbansag ng latak ng gobyerno? Pakiramdam ko po kasi, sa experience po namin dito, pakiramdam ko po kasi, para kaming latak ng gobyerno. Hindi kami napapansin ng maganda. Puro pangit ang imahe ang tingin sa amin. Doon sa Kilea, nakakatayo pa kayo. Dito sa kanila, ito po. Ito, ma'am. Hello po. Ayan. Ay, Nay! Pagdating dito, ma'am, lulusot ka ng ganun. Pero pagdating naman dito sa loob nila, Makakatayo na. So, ito. Ito ang tulay. Ito ang entrance nila. Opo. Paupo muna ang pasok. May aso pa. Pero doon sa loob, makakatayo na. So may mga bahay talagang ganito. Opo, meron Depende kasi kung saan sila abutan. Itong abot na itong dire-diretso na to, ang ganun. Kahit daw matagal na silang naninirahan sa ilalim ng Osmeña Highway, sigaw pa rin nila ang maayos na relokasyon sa ibabaw. Kasi actually ma'am, delikado po ito eh. Delikado, alam naman po namin lahat yun. Pero no choice po kami pare-parehas eh. Wala naman po kaming kakayahang mangupahan eh. Yung sinasahod ng bawat isa sa pamilya, tama lang para sa pangkain. So kung ooperan kami kung saan namin gusto, based sa mga kapitbahay ko, ang gusto po nila relocation. Relocation na pabahay na hindi lang bahay, kahit papaano makapagsimula. O sa 33 years old ko po, wala naman pong bumaba dito para i-relocate na ilipat namin kayo sa ganito. May bumaba po rito ma'am, parang nag-census lang, ilan yung tao sa bahay, hanggang dun lang po siya. Pero after nun, wala na pong bumaba na para, okay, ready nyo na yung mga requirements na para at least kahit papaano may relocate namin kayo, mabigyan namin kayo ng magandang tirahan. Nasanay man daw sila sa makipot, basa, mainit, maingay, kulob at amoy ng alimoon. Nangangarap pa rin sila na balang araw makaahon sa buhay nila sa ilalim. May pangarap pa rin naman po ma'am na umusad yung magkaroon ng magkaroon talaga ng magandang pamumuhay. Dito sa ibabaw ng kalsada ng Osmeña, ramdam ang bilis ng daloy ng buhay. Habang ang syudad ay abala sa pag-abante, may mga kababayan pa rin tayong napag-iiwanan sa ilalim. Hindi man nila ginusto ang ganitong klase ng buhay, pero ito ay refleksyon ng matagal ng problema ng bansa. Pagdating sa maayos na tirahan, hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na solusyon. Cheryl Cosim, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Sa mga kapatid nating trentahin, ano nga ba pinakamahal na bagay na nabili ninyo? Ang trentahing congressman na si Leandro Leviste, hindi lang basta nag-add to cart. Ang naisipan niyang bilhin isang bahay sa Germany. At hindi lang ito basta ordinaryong bahay, ito ang naging tira ni Gato C. Rizal kung saan natapos niyang isulat ang Noli Me Tangere. Ayon kay Leviste, ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda ang nag-udyok sa kanyang bili ng bahay. Gusto raw ng batang congressman ma-preserve ito at gawing museo. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.